Pakinggan natin yung mga reaksyon pagkatapos ng SONA ni President Bongbong Marcos. Para sa akin, very satisfied ako sa performance ng Pangulo. Matrabaho siya at talagang masipag siya sa trabaho. At nakita naman natin kahit anong mga issue, hindi niya pinapansin dahil nakapokus lang siya sa trabaho, kung saan siya pumupunta. Yung mga kababayan natin, iniikot niya. Dapat i-appreciate din natin yun, yung effort niya na ganun. Kasi sa laki ng problema ng ating bansa, hindi natin masosolve kung tayo ay nagkawatak-watak, hindi tayo nagkakaisa. Sir, you're ranking in the latest Pulse Asia survey. Will you consider another senatorial run in 2028? Wala pa, hindi ko pa iniisip yan ngayon. Thank you, sir. Salamat. Ano po grado ng Pangulo, ma'am? Grado po niya sa performance. Kung ibibigyan ko? Opo. Ay, ibibigyan ko na siya ng 100%. Ibibigyan ko siya talaga. Sabihin natin na mga 90%. Ay, mga nasusunod na kabanata. So, tingnan na lang po natin. Ayun. Konting mensahe lang po sa nangyaring yung SONA ni PBBM. Very good. Very good. System loss. Thank you po. The best. Yes, thank you po. Magiginabang lahat ng tahanan sa buong Pilipinas. Mahirap magbigay ng marka. Of course, at least a 7 or 7.5. Nung una parang masyadong ayuda heavy, social protection heavy. Of course, kailangan natin ng social protection lalo na urgently. Pero lalo na papasok sila sa huling 2 taon ng kanilang administrasyon. Itong SONA 2026, pwede sanang mas bold pa saang mga direksyon gusto niyang tawagin ang mamamayan na tumahak tayo para itong krisis ma-convert natin na isang oportunidad talaga sa mas mga reforma at modernisasyon ng ating bayan, lalo na sa usapin ng ekonomiya. Pasabog agad. Yun nga, gustong-gusto po ng tao yan. Gustong-gusto ko po yun na sa umpisa pa lang ay tungkol na kaagad sa korupsyon. Kasi yun naman talaga ang pangunahin based on the surveys. And although medyo surprising na, although it's a pleasant surprise na sa umpisa pa lang, sa bungad pa lang. Pero maganda yon na sa bungad pa lang, nakuha kaagad yung interest ng mga tao. Siyempre, ang dami mga sinabi. At siyempre, may mga highlights. Siyempre, meron mga well-applauded na portions. Katulad nga ng, yun nga yung pagpapalawak, pagpapataas yung sa exemption ng income tax. And then yung tungkol sa pagpaalis ng charges para sa systems loss. Gustong-gusto yon. And of course, about the national sovereignty, about yung pag-alma sa mga ginagawa ng China. And then yung pagkakasabi na we are not racist, we are not liars. Maganda yon. Yung hindi tayo pasisiil. Hindi pasisiil. That was really a highlight. So gustong-gusto po yon. Grado niyo, ma'am, sa PBBM administration for the past 5 No, years? hindi ako nagsanay na nagagrado, no. Inaano ko naman lahat 'yan for the substantive aspects ng accomplishments. No, depende yan. Kasi the fact na inuna niya talaga yung sa anti-corruption, magandang bagay yan. Because at least he's able to address the elephant in the room. But at least he knows, I think, na kailangan pa ng improvement. Na talagang yung big fish or big fishes ay maisama na. And that's the reason why he has to mention his first cousin, the former speaker. Nasabi nga, maganda rin pagkakasabi niya na he's not the president of the family, he's not the president of his friends, but he's the president of the country. He's the president of the people. And he knows that people are crying out for truth, accountability sa usapin lalo na ng corruption. At dito nga, pati yung pinsan niya, no, si former House Speaker. Sinabi niya klarong-klaro. No, at nagsabi na rin ng ombudsman. No, so para sa akin, doon tayo papunta. Nag-file tayo noong November ng referral sa ombudsman. At tayo natutuwa na doon na rin tayo papunta. Ano pa po sir aasahan sa flood control issues Tuloy-tuloy sa part ng DPWH? Tuloy-tuloy na. No, at kung meron pa diyang mga nagbabalak at nag-iisip ng kalokohan, magdalawang isip sila. Kasi talaga kung ano nangyari dito sa mga ibang mga opisyales na nakulong na. Ganun din ang mangyayari sa kanila. Reaction niyo po kay Speaker Romualdez? Okay, sabi ko nga,
tama na sinimulan yung speech doon, di ba? Pero kulang. Tsaka nahihinaan ako kasi ano ibig sabihin ng masakit sa akin pero kailangan ipatupad yung batas, di ba? So, anong mensaheng tatanggapin ng mga tao no? Mas maganda doon, kung ako yung gumawa ng speech, ang ilalagay ko doon is, pinsan ko man yan, dapat panagutan niya ng buo ang mga ginawa niya sa ilalim ng batas. At pinsan ko man yan, wag niyo hihinaan yung kaso at hindi ko siya pro-protectionan. At dapat, nagsabi siya doon sa executive branch na kung kayo ay meron pang mga alam na ebidensya, tumulong kayo sa investigasyon dahil dapat siyang managot. Dapat ganon. Dapat malakas yung message doon para pakita na seryoso, pakitang walang tinatago, at pakitang walang pinipili ang accountability. 2527 Ghost Project, it's ongoing go. At may mga nakapile na showboots. Sir, does this include former Speaker Ferdinand Martin Romualdez's case? He's under investigation by the Ombudsman, so I'm not the one who instituted this. Sir, but in your case, ano po yung meron po bang yung order na arrest during the 5th SONA? We have to wait for the warrant. If the warrant is without, we will enforce the arrest. Thank you, sir. Well, yung sa flood control, finally sinabi niya na makakasuhan yung former Speaker of the House. So kahit pinsan niya, sabi niya, masakit man na isipin, pero kailangan may mananagot. So, tsaka yun, I think yun ang inaantay ng mga kababayan natin na bakit ang daming binanggit ng mga kwan, pero yung pinsan mo hindi nakasuhan. So finally, ayun na nga, may kaso si former Speaker Romualdez sa Ombudsman ngayon. Tapos yung mga ibang congressman, balita ko, sa DOJ naman nag-handle ngayon. Tapos pinagre-restitute silang lahat. Yung 25 billion na restitution yon, yung mga nauna nang nagbayad. May mga sinisingil pa ngayon ng mga kontraktor, ang gobyerno, ang DOJ, ang Ombudsman, sa may mga kaso. Overall, tingin niyo po natupad yung pangako na panagutin talaga yung lahat behind the Kasi yun ang inaantay yung mga kabayan natin, yung pinakamataas na opisyal. Tapos, pinsan pa niya. So, kaya I hope na satisfy mga kababayan natin. Plus yung solid yung nakuhang pondo ng mga involved sa anomalya nito. Kayo po sir, nung narinig niyo yun, ano yung naging reaction niyo? How would you describe it? Actually, sabi nga, ano po ang saysay na mag-iimbestiga kung wala namang mangyayari, di ba? Ano naging saysay ng Blue Ribbon na hearing kung wala namang makasuhan? May nakasuhan naman po. Yung ito po nga naibigay po sa Ombudsman is the result of the chairman's report po namin ni Senator Lacson sa Ombudsman earlier na to investigate and then to file charges. So, yan po yung resulta niyan. Yung mga ibang congressman naman po at saka ibang mga kontraktor, doon po sila sa ICI. Yung ICI report naman ibinigay sa DOJ. So dalawa pong investigating agency na tumatakbo. Isang ombudsman, isa po sa DOJ. So, Overall, are you very satisfied or merong nakulangan or gusto niyo sanang marinig dun sa SONA? Yung gusto sana marinig yung taasan ng mga sweldo ng kababayan natin. Kasi parang hindi masyado niya natouch. Kasi hindi na lang magpagkasya ng mga tao yung sweldo nila. From the 15th to the 30th or from the 1st to the 15th. Hindi kumakasya na. Pero I'm happy na sinabi niya pag 300 plus thousand ang sweldo mo pababa, dapat wala ka nang, hindi ka na singilin ng tax. Ang SONA ay State of the Nation na sa tingin ko naman, alam na ng lahat ang estado ng ating bansa. Ang tanong ngayon sa SONA ay, so, ano na? Kung ako ang magagrado kay Pangulong Bongbong Marcos, gagraduhan ko siya ng 6 kung matutupad yung mga sinasabi niya. Yung mga pinapangako niya ngayon, kung matutupad, 6 ang igagrado ko sa kanya. Pero kapag hindi niya matutupad yan, kahit isa, ilagay ko siya sa 3. Babaan ko siya ng 3 o kaya 2. Pero pag matutupad niya yung mga sinasabi niya, yung ipakakasuhan si Martin Romualdez at saka yung system loss ng Meralco, mawawala, yan, 6 ang igagrado ko sa kanya.